Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Naranasan mo na bang gumawa ng isang desisyon sa buhay na akala mo noong una ay tama? Pero noong lumipas ang panahon, na-realize mong iyon pala ang pinakamalaking pagkakamali mo. Yung akala mo na nakahanap ka na ng kakampi habang buhay, pero doon ka pala unti-unting madudurog at mawawalan ng pagpapahalaga sa sarili. Isang magandang araw po sa iyo, Miss Roxy. Ako nga po pala si Jack, 25 taong gulang. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang kwento ng buhay ko, pati na rin ang pamilyang binuo namin ng asawa kong si Paeng. May isa kaming anak, si Lucas. 4 na taong gulang na nang mangyari ang kwentong ito. At siya ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para gumising noon sa araw-araw. Ako po ay isang ulilang lubos na. Ang nanay ko ay namatay noong ipinanganak ako dahil sa matinding komplikasyon sa panganganak. Hindi ko man lang siya nakilala o nayakap man lang. Ang tatay ko naman, siya ang nagpalaki sa akin ng mag-isa habang nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan. Pero noong 19 na taong gulang ako, pinarusahan na naman ako ng tadhana. Nasangkot si Papa sa isang matinding engkwentro sa kalsada noong mahold up ang sinasakyan niyang jeep. Nasaksak ang tatay ko at hindi na umabot ng buhay sa ospital. Nang mawala si Papa, Miss Roxy, tuluyan akong nadurog. Pakiramdam ko noon ay naging napakalaki at napakamalamig ng mundo para sa akin dahil bigla akong nawala ng pamilya at ng masasandalan. Sa gitna ng matinding pangungulila at takot ng pag-isa sa buhay, dumating si Paeng. Noong mga panahong yon, napakatamis na mga pangako niya. Sinabi niya sa akin na hindi ako mag-iisa kailanman, na siya ang magiging pamilya ko at aalagaan niya ako palagi. Dahil sa matinding takot na maging mag-isa at dahil pakiramdam ko ay siya na lang ang natitirang tao sa mundo na nagmamalasakit sa akin, mabilis akong kumapit sa mga pangako niya. Nagpakasal kami at bumuo ng sariling pamilya. Aaminin ko po, Miss Roxy, na talagang naging dependent ako kay Paeng. Sa isip ko noon, wala na akong ibang kamag-anak. Wala na akong magulang na tatakbuhan kapag nasaktan ako. At wala na akong ibang malalapitan sa oras ng pangangailangan. Kaya pakiramdam ko noon, si Paeng lang ang meron ako at ang pamilyang ito lang ang tanging proteksyon ko sa mundo. Hindi ko akalain na ang pagiging dependent ko sa kanya ang magiging dahilan para maging manhid at bulag ako sa mga maling ginagawa niya sa akin sa loob ng napakahabang panahon. Isang gabi, naalimpungatan ako sa kalagitnaan ng pagtulog ko dahil sa isang kakaibang pagkilos sa gilid ng kama. Hawak-hawak ko si Lucas na mahimbing na natutulog sa tabi ko nang maramdaman kong may dahan-dahang humihila sa akin. Naalerto ang buong katawan ko. Nang idilat ko ang mga mata ko, naaninag ko ang mukha ng aking asawa. Paeng, ano ba? Pabulong kong sabi habang mabilis kong hinawakan ang kamay niya para pigilan. Huwag muna ngayon. Pagod na pagod ako buong araw. Ano ka ba naman, Jack? Pinsan lang naman eh. Paeng, maawa ka naman. Halos maiyak kong pakiusap habang pilit na inilalayo ang sarili sa kanya. Katabi natin si Lucas oh. Natutulog na ang bata. At saka gabi na. Gustuhin ko man, pero pagod na ang katawan ko sa kakatrabaho buong maghapon. Ayan ka na naman sa mga dahilan mo eh. Ang dami mong arte. Sigaw niya sa mahinang boses pero puno ng galit. Asawa mo ko, Jack. May karapatan ako sa katawan mo kahit anong oras ko gustuhin. Obligasyon mo bilang asawa na ibigay sa akin yan. May karapatan ka nga, pero tao rin naman ako, Paeng. Nanginginig ang boses kong sagot habang pumapatak ang mga luha ko. Hindi naman ako gamit lang na basta mo na lang kukunin kapag gusto mo. Sana naman, isipin mo kung pagod ako. Sobra ka na. Singhal niya habang itinuturo ang mukha ko. Tandaan mo, Jack. Kung wala ako at ang pamilya ko, saan ka pupulutin? Sa kangkungan. Wala ka ng magulang. Wala ka ng matatakbuhan. Ako at ang nanay ko ang bumubuhay sa'yo at sa anak mo.
Ang kapal din naman ng mukha mong mag-inarte sa akin. Napatigil ako, Miss Roxy. Para akong sinaksak ng paulit-ulit sa dibdib habang nakatitig sa kanya. Mas masakit pa kesa sa pisikal na pagod ang bawat salitang ibinabato niya sa akin. Ang tao na inakala kong magiging kakampi at lililim sa akin noong nawala ang mga magulang ko. Siya rin pala ang gagamit ng kahinaan ko para tapak-tapakan ako. Alam mo namang araw-araw ako nag-aalaga sa anak natin. Ako ang kumikilos sa bahay na to. Pabulong at basag kong sabi habang nakatitig sa sahig. At padala galing sa mama ko ang ginagastos na ipinambibili mo ng pagkain nyo. Putol niya sa akin nang walang kahit na anong konting awa sa boses. Kaya huwag kang magmagaling dyan. Susumbat-sumbat ka pang leche ka. Humarap na lang si Paeng sa kabilang bahagi ng kama at padabog na nahiga habang hawak muli ang cellphone niya para maglaro. Naiwan akong nakatulala sa gitna ng dilim. Tahimik na umiiyak habang mahigpit na nakayakap sa 4 na taong gulang kong anak. Noon, sa sandaling yon, ramdam na ramdam ko ang matinding kababaan at kawalan ng halaga bilang isang babae at bilang isang tao, Miss Roxy. Sa kabila ng lahat ng sakit at panlalait na natatanggap ko kay Paeng, pilit ko pa rin ginagampanan ang tungkulin ko bilang asawa at ina. Kapag kinukulang ang allowance na ipinadadala ng nanay niya galing abroad, dahil madalas ay nauubos din sa mga laro at luho ni Paeng, agad po akong dumidiskarte. Tumatanggap ako ng labada sa malalaking bahay sa kabilang kanto para lang may dagdag na pambili ng gatas at pagkain para kay Lucas. Pagkatapos ng buong araw na pagpapakapagod sa pagkuskos at pagpiga ng mga damit ng ibang tao, uuwi ako sa bahay na halos hindi ko na maigalaw ang mga braso ko. Pero kahit pagod na ang katawan ko, kailangan ko pa rin pagbigyan si Paeng kapag hihilain niya ako papunta sa aming silid. Ayoko na kasing marinig ulit ang mga sumbat niya na wala akong kwenta at palamunin lang ako sa bahay. Miss Roxy, ang tanging nakakapagpagaan lang ng pakiramdam ko kapag lalabas ako para maglabada ay kapag sumasakay ako sa tricycle ni Lolo Kito. Si Lolo Kito ang pinakakilalang driver sa pila sa kanto namin. Matanda na siya, may mga puting buhok na, pero napakasipag at napakamasiyahin pa rin. O Ineng, Jack, magandang umaga sa'yo, iha. Bati sa akin ni Lolo Kito, sabay busina ng 2 beses noong huminto ang tricycle niya sa tapat ng bahay namin isang umaga. Magandang umaga rin po, Lolo Kito. Pilit kong ngiti habang sumasakay ako sa loob ng sidecar. Habang nagbabiyahe kami, lumingon sandali si Lolo Kito sa akin mula sa kanyang motor bago muling tumingin sa kalsada. Napansin niya sigurong tahimik lang ako at nakatitig sa malayo. Abay Ineng, bakit napakalalim naman yata ng iniisip mo? Pabirong tanong ng matanda. Baka naman lumagpas na tayo sa pupuntahan mo niyan sa sobrang lalim ng iniisip mo ah. Nako, hindi naman po, Lolo Kito. Mahina akong tugon. Medyo napagod lang po siguro sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga ng makulit kong anak. Nako, ikaw talagang bata ka. Alam mo, ang buhay ay hindi dapat masyadong dinidibdib. Nakangiting sabi niya habang dahan-dahang binabaybay ang kalsada. Tingnan mo ako. Kahit luma na itong tricycle ko at medyo maingay na ang makina, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. Dapat ganun ka rin, Ineng. Huwag mo nga hayaan na mawala yung ganda ng mga ngiti mo. Ay nako, nakakapagod din po kasi minsan, Lolo Kito. Pabulong kong sabi habang nakatingin sa bahay na dinadaanan namin. Parang kahit na anong pagsisikap ko, kulang pa rin po eh. Nako, naiintindihan kita. Pero tandaan mo ha, bawal magkasakit ang mga magaganda na tulad mo. Masayang sabi ng matanda at pilit na pinapagaan ang loob ko. Kailangan mong maging malakas para sa anak mo. At saka, kapag nakangiti ka sa umaga, natatakot pumasok ang kamalasan. Kaya sige nga, patingin muna ng ngiti bago kita ibaba rito sa kanto. Hindi ko na napigilang mapangiti at matawa ng bahagya sa kakulitan ni Lolo Kito. Pasilip-silip pa siya sa side mirror ng motor niya para tignan ako. Oh, nakita mo na? Mas maganda ka kapag nakangiti.
Halakhak pa ng matanda habang pumaparada sa gilid ng kalsada. Kahit sa maikling biyaheng yon, nakakalimutan ko ang matinding sakit at bigat na dinadala ko araw-araw. Si Kito ang naging paborito kong driver dahil sa magaan niyang aura at sa mga simpleng biro na nagbibigay sa akin ng kaunting saya sa mabigat kong mga pasanin sa buhay. Pero sa tuwing makakaharap ko ang asawa ko, nawawala ang lahat ng sayang yon. Isang araw, isang malaking problema ang kailangan naming harapin. Paeng, pambili man lang ng gatas ni Lucas at kahit 1 kilong bigas. Baka naman may maibibigay ka. Tanong ko habang nakatayo sa tapat ng sofa, hawak ang basyong lata ng gatas ng anak namin. Ano ba, Jack? Nakikita mong naglalaro ako eh. Sigaw ni Paeng nang hindi malang itinataas ang tingin mula sa screen ng cellphone niya. Wala nga akong pera. Hindi pa nagpapadala si mama ngayong buwan. May pinaayos daw sila sa bahay nila ron. At kailangan niya ding magpa-check up dahil nagkasakit siya. Kaya wala siyang naipadala. Anong gusto mong gawin ko, mang snatch? Pero Paeng, wala na talagang makain ang anak mo. Ni wala nga tayong mailuto para sa tanghalian. Nanginginig ang boses kong sagot habang umiiyak si Lucas sa gilid ko dahil sa gutom. Maghanap ka naman kahit na anong racket o sideline habang wala pang padala ang mama mo. Huwag naman yung maghapon ka lang nakahilata dyan at nagsiselfone. Marahas na itinapon ni Paeng ang cellphone niya sa sopa at mabilis na tumayo. Nanlilisik ang mga mata habang dinuduro ang mukha ko. Sobra ka na. Sumusobra ka na talaga. Singhal niya sa akin. Nagiging suplada ka na porket wala lang naipadala ang mama ko ngayong buwan. Tandaan mo, Jack, kung hindi dahil sa amin, matagal ka nang namatay sa gutom sa kalsada. Ngayong nagipit lang ang pamilya ko. Ganyan ka nang magsalita. Kung gusto mo ng pagkain at gatas, ikaw ang magtrabaho. Maghanap ka ng maraming lalabhan. Nagbubunga nga ka lang naman dito sa bahay. Mag-isip ka ng paraan. Wala na akong nagawa, Miss Roxy. Sa halip na magpag-away pa at lumala ang gulo sa harap ng bata, pinaligo ko agad si Lucas at isinuot ang lumang bag niya at saka kami lumabas ng bahay. Dahil walang-wala na talagang allowance para sa buong buwan, kailangan kong kumuha ng mas maraming labahan para mairaos ang pangangailangan naming 3. Nang makarating kami sa kanto, nakita ko ang tricycle ni Lolo Kito na nakatambay sa ilalim ng puno ng duhat. Oh, Jack, bakit parang balisa ka? Saan ang punta nitong si Bagets? Bati sa akin ang matanda sabay baba sa motor niya. Lolo Kito, pwedeng makiusap po? Hiyang-hiya kong tanong habang nakayuko at hawak ng mahigpit ang maliit na kamay ni Lucas. Pwede po bang mautang muna ang pamasahe papunta sa subdivision? 4 na bahay kasi ang kinuha kong lalaban para sa buong araw eh. Babayaran ko po kayo agad kapag pinasahuran na ako ng may-ari. Mamaya rin pong hapon. Napatitig sa akin ang matanda. Bahagyang kumunot ang kanyang noo habang nakatingin sa namumula kong mga mata at sa batang nakakapit sa binti ko. Ay siya, sumakay na kayo rito sa loob, dali. Utos ng matanda at agad namang pumasok si Lucas sa sidecar. Buong araw akong nagkuskos, nagpiga at nagsampay sa 4 na magkakihiwalay na bahay sa loob ng subdivision. Mabuti na lang dahil binigyan ako ng 100 ni Lolo Kito kaya nabilhan ko ng tinapay si Lucas. Kumain din naman ako noon pero dahil sa sobrang gutom ay hindi mawala-wala ang nginig ng katawan ko. Idagdag pa ang matinding pagod sa paglalabada. Literal, naiyak ako ng iyak habang nagkukuskos, Miss Roxy. Basang-basa ang mga kamay ko at halos pumutok na ang mga ugat sa kamay ko sa sobrang pagod. Habang si Lucas naman ay nakaupo lang sa gilid ng poso. Nilalaro ang maliit niyang kutse-kutsehan habang nakatitig sa akin. Masakit sa dibdib na makitang nadadamay ang anak ko sa ganitong buhay. Pero kailangan kong magpakatatag para sa kanya. Nang matapos ang huling bahay, ay inabot na ako ng 9:00 ng gabi at sinundo ulit kami ni Lolo Kito para ihatid pa uwi. Sa gitna ng biyahe, ipinara ni Kito ang tricycle sa tabi ng isang maliit na tindahan sa kanto at pinatay ang makina. O Jack, bumaba ka muna sandali.
Mahinang sabi ng matanda sabay abot ng isang bote ng malamig na tubig at 2 tinapay para kay Lucas. Maraming salamat. Pilit kong ngiti habang pinapainom si Lucas. Ito po pala yung pamasahe at bayad ko sa utang ko kaninang umaga. Ibulsa mo na yan, Ineng. Putol sa akin ng matanda habang paitaas na itunutulak ang kanyang sombrero. Jack, hindi ako papayag na abusuhin mo ang sarili mo ng ganyan-ganyan. Napatigil ako at napatingin sa kanya. Nakikita kita araw-araw. Pagod na yung katawan mo. Tapos ngayon, nagdagdag ka pa ng lalabahan. 4 na bahay sa isang araw. Aba iha, kasama mo pa yung bata. Seryosong sabi ni Lolo Kito, wala na ang karaniwan niyang mga biro. Maghinay-hinay ka naman. Bata ka pa pero mukha nang babagsak sa sobrang pagod. Nasaan ba ang asawa mo? Bakit hinahayaan kang magkandakuba sa pagtatrabaho? Lolo Kito, naghahanap din man po siguro siya. Huwag mo nang pagtakpan. Iling ng matanda habang nakatitig sa mga mata ko nang may matinding awa at pag-aalala. Kilala ng lahat iyang si Paeng. Bata pa lang yan, batugan na talaga yan. Kung anak ko lang siya, talagang makakatikim ng latay yan sa akin. Lalaki rin ako, Jack. Ang tunay na lalaki. Hindi hahayaan ng asawa niya na magkanda kuba para lang may makain ng pamilya habang siya nakatambay lang sa bahay. Dapat maghinay-hinay ka at pagtrabahuhin mo rin ang asawa mo. Hindi pwede yung ikaw lang ang napapagod at gumagawa ng lahat. Napangiti na lang ako ng mapait. Alam ko naman na tama si Lolo Kito. Pero may pag-asa pa bang magbago ang asawa ko? Ang pakinggan nga ko ay hindi niya magawa. Ang intindihin pa kaya ang sitwasyon namin. Isang umaga, hindi na talaga kayang gumalaw ng buong katawan ko. Nilalagnat ako at mabigat ang ulo. Halos hilain ko ang mga paa ko para lang makatayo mula sa papag. Pero kailangan kong lumabas dahil may 2 bahay akong kailangang paglabahan para sa pambili ng gamot at pagkain. Dahil sa sobrang hina ng pakiramdam ko, nakiusap ako kay Paeng. Paeng, pakisuyo naman o. Mahina at nanginginig kong sabi habang nakahawak sa pader. Ikaw muna ang mag-alaga kay Lucas ngayong umaga. Masama ang pakiramdam ko eh. Nilalagnat yata ako. Pakainin mo lang siya at pakiwalisan yung bakuran. Napakaselan mo naman. Usal ni Paeng habang hindi man lang itinataas ang tingin sa nilalaro niyang Mobile Legends. Sige na, umalis ka na. Kaya ko na yung anak natin. Huwag ka nang maraming tsetche-bureche. Habang nasa biyahe ako sakay ng tricycle ni Lolo Kito, patuloy ang pag-ikot ng paningin ko. Dinig na dinig ko ang maingay na makina ng motor pero unti-unting naging malabo ang lahat. Oh Jack, parang napakatahimik mo ata ngayon. Tanong ni Kito mula sa kabilang side. Jack, hindi ko na nagawang sumagot. Nagdilim ang buong paligid at tuluyan na akong nawala ng malay sa loob ng sidecar, Miss Roxy. Nang magising ako, naramdaman ko ang malamig na bimpo sa noo ko. Iminulat ko ang mga mata at bumungad sa akin ang isang maliit, tahimik at napakaayos na kwarto. Wala ako sa ospital at lalong wala ako sa bahay namin. Oh Jack, gising ka na pala. Mahinang boses ni Kito ang narinig ko. Nakaupo siya sa tabing silya at may hawak na mangkok ng mainit na sopas. Nahimatay ka sa tricycle kanina. Sobrang taas ng lagnat mo. Dinala na muna kita rito sa bahay ko dahil malapit lang ito sa kalsadang dinaanan natin. Naku, pasensya na po kayo. Pilit akong tumayo pero pinigilan niya ako. Huwag ka munang gumalaw. Pakiusap niya at dahang-dahang pinunasan ang leeg at braso ko ng isa pang bimpo na isinausaw niya sa maligamgam na tubig. Pinag-alala mo ko ng sobra, Jack. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na pag-aalaga at pagpapahalaga galing sa ibang tao. Walang sumbat, walang sigaw at walang hinihinging kapalit. Doon na tuluyang bumigay ang dibdib ko. Napahagulgul ako ng napakatindi.
Pagod na po ako. Hagulgol ko habang pumapatak ang luha sa unan. Pagod na ako sa buhay ko. Bakit ganon? Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting asawa. Pero bakit pakiramdam ko? Basura pa rin ang tingin niya sa akin. Inilapag niya ang mangkok sa mesa at hinawakan ang nangangatog kong mga kamay. Nakatitig siya sa akin ng may matinding awa. Huwag ka nang umiyak, Jack. Pabulong niyang sabi habang pinupunasan ang mga luha ko. Sa araw-araw na nakikita kitang nasasaktan at nagpapakakuba sa pagtatrabaho, napakasakit para sa akin. Matagal na akong nag-aalala sa iyo, Jack. Gustong-gusto kitang alagaan. Po? Anong ibig niyong sabihin? Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Ayoko sanang sabihin sa iyo ito. Ayokong makagulo sa buhay mo pero hindi ko na kaya. Ayokong panoorin kang nahihirapan araw-araw. Gustong-gusto kitang alagaan. Sa araw-araw na pagbibiruan natin, minahal na kita, Jack. Nasasaktan akong makita kang ginaganyan lang ng asawa mo. Natigilan ako, Miss Roxy. Napatingin ako sa kanyang mga mata at doon ko nakita ang katotohanang matagal na rin palang nagtatago sa puso ko. Sa gitna ng matinding pangungulila at paghahanap ng kalinga, dahan-dahan na rin akong nahulog sa matanda. At sa sandaling yon, sa gitna ng matinding emosyon at sa paghahanap ng kanlungan, naglapat ang mga labi namin. Pumulupot ang mga braso ko sa kanyang batok, habang ang mga palad niya naman ay animoy may hinahanap sa aking katawan. At doon nga, Miss Roxy, may nangyari sa aming dalawa sa loob ng tahimik na kwartong yon. Mula noon, Miss Roxy, palihim na nagkikita kami ni Kito. Pagkatapos ng aking paglalabada, ay pumupuslit ako sa kanyang bahay para doon makapagpahinga at pagbigyan ng isa't isa. Isang araw, pagkatapos ng isang mainit na tagpo sa pagitan naming dalawa, hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Jack, seryoso niyang sabi habang nakatingin sa akin. Kung gusto mo, tumakas na lang tayo. Isama mo ang anak mo. Magpakalayo-layo tayo at magsama na lang. Aalagaan kita ang anak mo ng buong buo. Nang walang sumbat o sakit ng ulo. Hindi ko hahayaang mahirapan ka pa ulit. May bahay ako sa Pampanga. Pwede tayo doon. Miss Roxy, ang pagbayag ko po sa alok na yon ni Kito, ang pinakamagandang desisyong nagawa ko sa buong buhay ko. Ngayon po, ay nakatira na kami rito sa isang tahimik na baryo sa Pampanga, kasama si Kito at ang anak kong si Lucas. Sobrang bait ni Kito dahil hindi lang ako ang inaalagaan niya, kundi tinanggap at minahal niya rin si Lucas na parang sarili niyang tunay na anak. Wala na po akong balita kay Paeng at wala na rin akong balak na magkaroon pa ng kahit na anong koneksyon sa taong yon. Masaya na ako sa naging wakas ng kwento ko, Miss Roxy. Sa tulong at suporta ni Kito, nakapagpundar na rin ako ng sarili kong maliit na sari-sari store dito sa tapat ng bahay namin. Tulungan na kami ngayon sa mga gastusin at hindi ko na kailangang magkandakuba sa paglalabada sa ibang tao. Mas magaan na ang buhay naming mag-ina at sa wakas ay naranasan ko na ang tunay na respeto at pagmamahal na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. Narealize ko po, Miss Roxy, na hindi kasalanang umalis sa isang lugar na paulit-ulit kang dinudurog. Pinsan, kailangan mo lang lakasan ang loob mong iwan ang nakasanayan mo para mahanap ang totoong kapayapaan. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko, Miss Roxy. Lubos na nagmamahal, Jack.